Meet Juan. Ito si Juan Cayul mula sa Chile. Mula siya sa tribo ng Mapuche, isang tribo na nakaranas ng diskriminasyon sa loob ng maraming taon. Dahil dito, ang ilan ay baka nag-aatubiling gamitin sa publiko ang kanilang wika, ang Mapudungun. Isang hamon ito para kay Juan kasi gusto niyang ibigay ang pinakamabuti sa paglilingkod kay Jehovah. Ang Mapudungun ay nangangahulugang pananalita ng lupain ko. Maganda ito at makahulugan. Ito ang wikang malapit sa puso ko. Noong 12 anyos ako, nakitira ako kina lolo at sa pamilya ni tito para makapag-aral ako sa malapit na paaralan doon. Ang mga pinsang ko ay nagsasalita ng Mapudungun, kaya masaya ako. Kapag nakikita ko ang ilang classmate ko na nahihirapan sa klase, lalo na sa math, tinutulungan ko sila. Yan ang dahilan kung bakit pangarap kong maging math teacher para makatulong ako sa iba. Pero sinabi ng guro ko na dahil nagsasalita ako ng Mapudungun at tinutulungan ko ang mga kaklase ko, bibigyan niya ako ng mababang grades. Nang makita ni tatay ang grades ko, nagalit siya. Sinabi niyang tamad kasi ako at hindi nag-aaral. Hindi na niya ako pinag-aral at umuwi ako sa amin sa Trumen. Naglaho ang pangarap kong maging guro. Dahil si tatay ay dumanas ng diskriminasyon, pinagbawalan niya kaming magsalita ng Mapudungun. Kapag naiisip ko ang lahat ng nangyari, lungkot na lungkot ako. Makalipas ang ilang taon, nakilala ko si Sylvia na isa ring Mapuche na gaya ko. Maunawain siya at mapagmahal. Nag-uusap kami sa wikang Mapudungun na nakatulong para mawala ang sama ng loob ko. Nang maglaon, nalaman ko na mayroon pang nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Si Jehovah. Binago niya ng buhay ko. Nawala ang lahat ng sama ng loob ko nang makilala ko si Jehovah. Kaming mag-asawa ay nakipag-aral ng Biblia sa mga saksi sa wikang Kastila. Kaya Kastila rin ang gamit ko nang magsimula akong mangaral at magturo. Isang araw, habang nangangaral ako at papalapit kami sa isang bahay, isang may edad na babaeng Mapuche ang nagbukas ng pinto. Natatakot siya, kaya binati ko siya agad sa wikang Mapudungun. Pinapasok niya kami at nakipag-usap siya sa amin. Yan ang unang pagkakataon na nakipag-usap ako tungkol kay Jehovah sa aking katutubong wika. Habang pauwi kami, nanalangin ako kay Jehovah kung paano tutulungan ang mga taong Mapuche. Lumipas pa ang maraming taon bago ko nakita ang sagot sa mga panalangin ko. Isang araw, pagkatapos ng pulong, nakatanggap ako ng imbitasyon na maging speaker sa unang asambleya na may mga pahayag sa wikang Mapudungun. Pero ayaw kong tanggapin ang atas. Pakiramdam ko kasi, hindi ako mahalaga dahil sa naranasan kong diskriminasyon. Kaya paulit-ulit akong nanalangin kay Jehovah. At nagbulay-bulay. Naisip kong ito na ang sagot ni Jehovah sa mga panalangin ko. Mahalaga tayo sa Kanya. Palay ko lang yan, kapingi. Kapasi sahun mo, malay tayo niya, kamelong konto ko singalang. Tayo mo, muy man ito layay ni. Napakasaya ko. Naunawaan ko na mahal ako ni Jehovah at nagmamalasakit siya sa akin at napatuloy niya akong tutulungan. Sa loob lang ng ilang taon, nagkaroon ng hindi lang isa kundi 7 kongregasyon ng Mapudungun. At ngayon, kaming mag-asawa kasama ang 2 naming anak ay naglilingkod sa mga kongregasyong nagsasalita ng Mapudungun. Tumutulong ako sa Mapudungun translation sa loob ng mahigit 7 taon na ngayon. Kapag ikinukwento ko sa mga kapatid sa translation office, napangarap ko noong bata pa ako na maging guro. Sinasabi nila, kayo ang guro namin ngayon. Gusto kong sabihin sa mga kapatid sa buong daigdig
Huwag ninyong isiping hindi kayo mahalaga. Mahalaga kayo. Mahalaga kayo kay Jehova. Lagi niya kayong tutulungan. Awem Jehová, emi ngenesom nien, kakemekim nien, futakam apomu, emi nasom keim tanyiza kisom kelinche. Cheuchi el kawafun, emi taminewenmu, katamiaskinmu, cheule mawafun,